Parang sintangkad, mas matangkad na konti yun, pero mas maliit yun. Ito, normal viewing natin, yan. Kunti pa, yan, ito naka-normal. Pero parang mas malapad ito. So, ikukumpara ko lang. Kung ako tumingin kasi actual kita ko, parang mas malapad ito. Yun, medyo maliit yung bilog, pero parang mas matangkad. To my vlog. Yun, for today's video, eto, merong dumayo rito sa atin na unit ulit from Cavite. Hindi ko lang alam kung saan exact na lugar sa Cavite. Shoutout, and then maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo rito sa akin, sir. Kahit malayo layo-layo ng Cavite, nakarating dito sa atin. Nakailang pan na rin naman tayo, nakailang customer na rin naman tayo na taga Cavite. Dinadayo tayo rito ng mga taga Cavite para magpagawa lang. Ito, Tucson na CA20. Makisipin nyo guys, ito yung binlog ko nung nakaraan. Hindi ito, magkaiba ito. Kung mapapansin nyo yung kulay, magkaiba. Ito parang dating nito is blue violet . Yung isa ko, yung una ko is parang sky blue yun . Ito, pakita ko sa inyo. Alam ko nandito pa . Pasensya na kayo, barado yung ilong natin . Yan, dito. Yan, ito yung dati ko. Ayan, may sticker na. Pansinin nyo, light. Parang ma-light blue siya. Yan. Namin ito, puro power up nagawain ko. Pa yung iba. Ito pa, katapos natin gawin. Ayan, ito. Bago sa paningin natin. And then, pati ako na nagtaka. Bakit? Para sila Tucson na CA20, pero mas mahaba yung casing nun against dito. Ito medyo maiksi lang ito . Ito yung typical na CA20 lang. Yun, mas mahaba yun. Tapos sa transformer magkaiba. Yun. Kaya sabi ko, parang nagtaka ko . Gawin muna natin ng review para kahit paano meron tayong content pang araw-araw. Kasi nakamiss tayo ng 2 araw halos dahil sa live natin ng Facebook. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin sa live video natin sa my Facebook. Ayun, dahil review yung content natin, siyempre banatan na natin magkabanatan pa ng iba. Sa mukha, katulad sa isa is isa lang sila ng mukha. Sabi ko nga, nagkatalo lang ito sa may dating ng kulay dito. Yan, common lang, active, protect, signal, and then clip. And then siyempre may dalawa siyang pihitan. Tapos dako tayo sa may laman loob. Siyempre tinanggal ko yung takip kasi re-repair ko na nga sana Kasi nagtaka ko. Ayan, supply nito. Yung isa hindi ko lang ma-recall Ayan nyo kapag nandito pa yon, kasi nasa Sabado pa naman ipapabook ni sir yun. I-try natin i-review o i-comparison natin kung ano yung kinaibahan nila, lalo sa may laman loob. Try ko sana nagawan ko pa dahil hektik tayo sa skid. Yan, 220 to 240. Okay, may kwan siya may gitna. Pwede siyang 220, pwede to 40. Tapos mga voltahe niya zoom in pa natin. Yan, 022, 013. Tapos yung high rail niya is 108. Mas mata 108. Yung isa ko ba 120 ba yun o 108 lang din? 110, hindi ko lang ma-recall basta try ko kung makita ko pa yung video nun. Yan, 108, 108, 0, 54, 54. Nakaklase H din siyempre. Tapos 19, 0, 19. Tapos 13, 0, 22. Tama ba? 0, 13 and then 0, 22. Yan ang mga bababang voltahe nasa stick sa input buffer, relay, and then fan. Yan, nakaklase H ito Yan. Tapos in terms sa transformer, ito hindi siya ganun katangkad. Sa tangkad, parang sintangkad, mas matangkad na konti yun, pero mas maliit yun. Ito, normal viewing natin. Yan. Kunti pa. Yan, ito naka-normal. Pero parang mas malapad ito. So, ikukumpara ko lang. Kung ako tumingin kasi actual kita ko, parang mas lapad ito. Yun, medyo maliit yung bilog, pero parang mas matangkad. Ayun, okay na yun. Yan na lumabas sa tawas Tapos sa may capacitor, ganda rin capacitor nyo.
100 volts na 10,000 microfarad. Na 3, 6, 9, 12. 12 piraso. Yan, ang ganda, ganda ng kulay ng kanyo. Anong brand to? RQ. Akala ko Fontaine. RQ. 12 piraso na 100 volts, 10,000 microfarad yung capacitor niya. Tapos dito tayo sa may output. Hindi ko lang ma-recall eh. Hindi ko lang ma-recall yung isa, kung ilang yung transistor nun. Sa mga nakakaalam pa eh, comment yun talaga yan. Eh ako medyo makalimutin na eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nisilip ko maigi kasi itong side baka magsama sila ng stepper. Kasi ito diode ng stepper to eh. Ito yung stepper nya sa gitna. Ito yung mga unang modelo. Alam ko unang modelo yung mga unang labas na design eh. Kasi ang bago ngayon yung stepper nya is mayroon ng sariling board na maliit. Ito dito pa yo. Nasa gitna siya. Yan. May ilan piraso yun? Nakalimutan. 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sobra na yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dami din. 14 pares na C5200 and then A1943. Yan. Dami. Dami rin yung output nya. Kasi siyempre same sa may kabilang channel. 5200 and then A1943. Tapos sa kanya sa may mga pyesa solid din, hindi siya hindi naka SMD, naka carbon na rin, naka carbonize siya. Angas. Comment ka kayo dyan sa may comment section kung alin yung mas nauna tingin nyo, yung una kong ginawa na Tucson-ra or ito. Sa tingin ko mas nauna siguro. Sabi ni sir parang 2017, 2018. Yung isa hindi ko lang alam kung kailan nabili ni sir yun. Tingnan natin kung kailan naman na factor to. Ito meron. Try ko zoomin natin kung anong taon yan. The date manufactured 2020, 19. Date natin October 30, 2020. Hindi, nakalimutan ko lang. Hindi, siguro 2017. Baka 2011 siguro na bili ni sir to. Kasi 2010 eh. 10 tama ba? Yan o. 10, 30, 2020. Hindi, ang 10 di ba? October. Oh, hindi. Matagal na rin pala ito. Tapos sa may back panel niya, teka lang, ikutin natin. Ngayon ito, naikot na natin. Yan, ito yung back panel niya. Parang ang daming switch. Ayan, sa may input niya, male and then female na XLR. Tapos meron siyang link. Ayan, channel 1, channel 2, or channel A, channel B. Tapos dito sa may mga switches niya or mga operation niya, bridge, parallel, stereo. Common na common sa iba. Sa ibang mga amplifier din. Tapos sensitivity 0.77, 1 volt and then 1.4. 1.4 yan, hindi yan 14. Mataas na masyado yung 14. Tapos sa may frequency niya is may on off ng low pass and then high pass. Ay, walay pala talaga siya oh. Siguro oo, nakapili siyang low pass. May dalawa oh, high pass sa kabila and then low pass sa kabila. Ayan. Tapos meron limiter and then grounding. Common na common sa katulad sa ibang mga amplifier. Tapos dito sa may speaker out niya or sa may terminal out, ito yung pinagkatalo nila sa isang C20 na Tucson-ra. Yun may binding post yun eh. Ito wala. Purong purong speak on. Ayan. Parang katulad sa live, yung mga live eh, wala siyang wala ganong binding post. Diretso speak on lang. Ito, ayan. Tapos sa gitna niya is pang bridge. Ayan, common lang.
Tapos, meron dalawang fan lang. Yung fan nito, buga, malamang yung buga nito pa loob to. Kasi dadalawa lang eh. Isa rito, and then isa rin dito. Yan. Ulitin ko sa mga nakakaalam, alin yung mas nauna? Yun or eto. Sa tingin nyo kaya? And then, ang presyo kaya nito, magkano na ngayon? Pero yung nakalagay dyan, oh, si 25. May transformer niya. No, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung walang kwentang review natin. Pasensya na kayo, hindi tayo ganun kagaling mag-review. Kung ano lang kikita natin, is yun lang yung sasabihin natin. Maraming salamat sa owner nito or may-ari nito na nagdala nito sa atin from Cavite. Dinayo pa tayo kahit may layo-layo pa para magpagawa lang. Yun na lang sa mga susunod na video ko pagre-repair dito. Ang issue nito, wala daw sound yung kabilang channel. O yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang video natin. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop na rin sa mga gusto magpapagawa along sa Oyo, Quezon City. Always on the go yung shop ko. Kahit medyo marami-rami pang gawa, basta pilitin natin na magawa lahat yan. Number 41 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Ang social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.